Uy guys, so ito si Mr. Cash, yung maximum loanable amount niya pala ay nasa 35,000 pesos na at meron siyang pa 60 days. So I'm very curious to see kung when ko maaabot yung credit limit na to at when ako magkakaroon ng 60 days to pay dito kay Mr. Cash. Kaya kahit na medyo mataas yung interest niya, babawas pa siya ng service fee kapag installment loan. Kaya yun guys, napa-loan ulit ako dito kay Mr. Cash. Gusto ko rin malaman kung matagal ba siyang i-release kung weekend o auto-reject pa siya. Para siyang journey with Mr. Cash, you know? Kung yung makilala si Mr. Cash even more based on my own experience, guys, then keep watching. Hello everybody! Welcome back to my channel. So matagal ko nang ginagamit to si Mr. Cash, guys, kasi I'm really hopeful that one of these days, babaan niya yung kanyang interest, babaan niya yung service fees niya, especially if matagal ka na dito kay Mr. Cash. This video is not sponsored. Yung first loan mo pala sa kanya is 0% interest. That is, kung mababa pa yung loan naman, dun siya din 0% interest. Kahit na meron siyang service fee na parang 9% yata, which is kinda high. At kung mataas na yung offer niya sa'yo, then dun pwede ka na mag-installment. At ngayon, may bago, hindi na 45 days, pero meron na siyang pa 60 days. So, also, gusto ko malaman kung kailan ko ba maaabot ng 35,000 niyang credit limit. So, guys, kung gusto malaman yung step-by-step process ng pag-apply dito kay Mr. Cash, kung kayo yung first timer, then punta kayo sa video na to. Because this is a follow-up video. Kasi ilang beses na ako nag-reloan dito kay Mr. Cash. Yung last lang, yung loan ko sa kanya is 9,500. At yung last week ko lang siya na bayaran in full kasi nag-2 payments ako dito. At guys, yung tip dito kay Mr. Cash, sundin mo talaga yung kung ano yung schedule mo. Kasi ayaw niyang nag-advance payment ka dito, guys. Kasi parang ayaw ni Mr. Cash na babayaran mo siya ng advance, nag-i-expect ka ng increase, at kaagad ka mag-reloan. Basta, yun yung talaga yung style niya. Gusto niya susunod ka talaga dun sa kanyang schedule. Kaya nung binayaran ko yung 9,500 ko, guys, yung last installment ng 9,500 ko, nung nakuha ko yung proof of payment ko dun sa GCash, kaagad ko siyang sinend doon within the app. And after a few minutes, natanggap niya. At yung nakita kong may increase na nga ako. By the way, guys, Mr. Cash is registered. Pero dapat iniintindi po yung mga loan terms and agreements bago kayo mag-loan dito. Because utang is a responsibility. Sa tingin nyo, lahat ng mga loan apps is evil. Dahil sa taas ng interest at saka sa mga service fees na si Mr. Cash is one of those na hindi masyadong evil. Yung na-increase ko is from 9,000 naging 13,500. Mga 4,000 din yan ha. So for your reference kay Saturday po yun. Kaya yun, pag-click mo ng apply now, ipapareview niya sa iyo yung mga personal information nyo. And then, dahil maarte po si GCash lately, si Maya na yung ginagamit ko as a disbursement method. If wala namang mali, same information lang, i-click mo lang yung save and continue. Lalabas na yung loan options mo, bale. Yung pinakamababang loan option ko is 6,000. Yung pinakataas is 13,500. And since my goal is maabot ko yung 35,000 na credit limit, tinoto ko na guys. Ginawa ko ng 13,500. At pag-click ko yung next, isa lang yung option ko sa term. Hindi na lumabas yung 40 days na loan, yung term na option. Doon na siya kaagad sa 45 days. Tapos, paid out pa rin yung 60 days. So, hindi pa ako pwedeng 2 months sa kanya. 45 days lang yung available, kaya yun, up to 3 installments, so magbabayad ka every 15 days dito pag 45 days. So, click yung next, and then yun, lalabas na yung summary ng loan mo, bale. Kaya sa 13,500, yung matatanggap mo na lang ay 11,745 kasi babawas po siya ng service fee na 13%. Naku, Diyos ko, ang taas ng service fee. Akala ko 9% lang, dito 13% pala. So, lagi talaga akong nag-hope na babaan niya yung service fee niya, pero that's the way it is for now. Kaya guys, nire-review dapat yung loan summary bago mapaklik ng next dyan. And yung matatanggap po, 11,745 lang. Pero yung babayaran ko, pag natapos yung loan ko, yung lahat ng binayaran ko magiging 15,444. Kasi yung interest niya po daily ay nasa 0.32%. Parang tumaas pa yata yung interest nito. My gosh! Kaya yun, 3 payments siya. At magsisimula po yung first payment ko sa November 12. 5,148. Kaya after 3 payments, magiging 15,444 siya. So, guys, ito yung dapat pinag-iisipan bago mag-loan. Kaya ito si Mr. Cash, ewan ko kung ilang loan ko na to. At least na-confirm ko dito, Saturday, pwede pala siya mag-disburse kahit na Saturday. Si Maya po yung ginamit ko. Pero guys, expect talaga na pag may holiday, tsaka Saturday, Sunday, yung ganon, expect na may delay. Kung kailangan mo mag-contact ng customer service, baka Monday ka na makaka-receive ng reply pag nag-send ka ng email or feedback.
or kung nag-apply ka ng weekend o kaya late Friday, expect ka rin na baka Monday mo na siya matanggap. Although I would not count on that. Siguro naswertehan lang ako na it's a Saturday at kahit na it was a Saturday, natanggap ko siya kagad. Kasi last time na nag-loan ako dito kay Mr. Cash, it was a Friday pero Monday ko na natanggap. Parang pina-apply pa niya ako ulit kasi nagka-problema si GCash. So, depende talaga per user kung paano tong kay Mr. Cash kasi based po siya sa credit history. Credit history mo with Mr. Cash and possibly because may access siguro siya sa ating credit history even outside of this app mismo. Ayun ni Mr. Cash na very early ka mag-pay at saka kaagad magli-loan because dun usually nangyayari yung mga reject na yan. Kay Mr. Cash, yung importante is follow talaga yung schedule. Okay pa naman si Mr. Cash pero ito lang talaga yung message ko and I really hope meron sa kanila yung nakikinig. Nababaan nila yung service fee nila. Tapos babaan na rin nila yung interest nila. Pero other than that, okay naman siya. Pero taas lang talaga ng interest niya. Pero syempre, for those na yung talagang kailangan, baka gusto mong i-consider to. But I'm not suggesting na umutang kayo dito kay Mr. Cash because yung pag-uutang kasi guys, responsibility po yan. Hindi po to free money. Dapat, uutang ka lang kung ano yung kaya mong bayaran. At syempre, it's also one way for us to keeping a good credit history is also one way for us na tumaas yung ating credit score para eventually gumraduate tayo dito sa mga paola-ola na to at doon tayo sa mga companies na mas maganda yung offer kaysa sa mga ola. So, I hope meron kayong natutunan sa video natin today. And pero kung nakalimutan, just put it in the comment section below. Kung meron din kayong gustong isuggest na mga loan app na silipin or yung may mga comments kayo about a particular loan app, syempre, lagay nyo rin sa comment section. Wag lang kayo mag-violent reaction. Thank you so much for watching. And again, see you on my next vlog. Bye!